Matapos ang nangyaring sunog dito sa Sharjah, United Arab Emirates na ikinasawi ng kababayan nating Pinay OFW noong April 4, 2024. At kritikal din ang asawa ng nasabing Pinay OFW na namatay na binisita ng mga taga-Philippine Embassy dito sa Dubai, UAE. At 11 Pilipino din ang nasugatan sa nasabing sunog. Isang Pilipina ang nasawi matapos matupok ang isang residential building sa UAE. Ayon sa Philippine Consulate General in Dubai, isa siya sa 5 namatay sa sunog noong Huwebes. Nagpaabot na ng pakikiramay ang ahensya sa pamilya ng nasawi. Binabantayan na rin daw nila ang lagay ng kanyang asawa na isang OFW. Nasa kritikal na kondisyon din kasi ang kanyang asawa na ngayon ay nasa ICU. Nagpapagaling na rin daw ang 11 pang mga Pinoy na nadamay sa sunog. Sa ngayon, pinoproseso na ang repatriation ng mag-asawa. Nangako rin ang DMW na mag-aabot ito ng tulong sa mga apektado. We would provide also financial assistance as well as funeral assistance to his spouse. We will also provide livelihood. Kasi kung critically injured siya or may natamo siyang mga injuries na will not provide him the opportunity, we will provide livelihood here. Sa bansang Hong Kong naman, 5 ang patay sa nasunog din na building. Pero wala namang naibalita or naiulat na kasama ang mga Pilipino or may Pilipino na kasama sa mga nasawi. Pero 2 Pilipino ang kasama sa mga nasaktan. 2 Pinoy ang kabilang sa mahigit 40 sugatan sa nasunog na tenement building sa Kowloon sa Hong Kong. Kinumpirma yan ng Department of Migrant Workers. Ayon naman sa ating konsulado, ang isa ay nasa ospital, 5 ang namatay sa sunog. Daan-daang residente rin ang inilikas. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy na nagsimula sa gym sa unang palapag at mabilis na kumalat. Critical ngayon ang kondisyon ng isa sa 2 sugatang Pinoy na nasa ICU ng Queen Elizabeth Hospital. Ayon sa Department of Migrant Workers, nagpapagaling naman sa hiwalay na ospital ang isa pang Pinoy na may mga sugat sa kanang kamay. Binasag raw kasi niya ang salaming pintuan para makalabas sa nooy nasusunog na gusali. Kaya guys, paulit-ulit kong sinasabi at pinapaalala na mahalaga na dapat active member tayo ng OWA. Na dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon or kada bakasyon natin kada tapos ng kontrata natin. Dahil kapag nangyayari ang mga ganitong hindi inaasahan, ay saka natin malalaman ang kahalagahan ng ating OWA membership. Dahil kapag namatay ang isang aktibong miyembro dahil sa isang aksidente, ay makakatanggap ang pamilya ng isang OFW na namatay na aktibong miyembro ng OWA ng 200,000 pesos. Pero kapag inactive OWA member ang namatay, ay burial assistance lang ang matatanggap galing sa OWA. Kaya huwag kayo guys manghihinayang magbayad ng OWA membership na 1,400 pesos lang kada 2 taon. At inulit natin guys na ang OWA membership ay hindi investment. Dahil karamihan sa mga OFW na kapag nakapagbayad na ng 1,400 na 2 taon or kada 2 taon, ay akala nila kapag nag-for good na sila ay may makukuha silang pension galing sa OWA. Hindi guys, dahil ang OWA membership ay para nagsisilbing insurance nating mga OFW na kapag nawalan tayo ng trabaho na sa hindi inaasahang pangyayari o kaya naman dahil sa aksidente ay may makukuha tayo sa OWA. Kung gusto nyo magkaroon ng pension ay dapat maghulog kayo ng inyong SSS kada buwan. At itong asawa ng Pinay OFW na namatay na nasa kritikal na kalagayan at hindi na makakapagtrabaho, kung aktibong miyembro siya ng OWA ay malaki ang makukuha niya galing sa ating gobyerno.